you. For the last time, I worship you. I worship you. Oh Lord, I worship you. I worship you, Jesus. Oh my Lord, worship your name. The reason I live, hallelujah, is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you, Jesus. I exalt your name, my God. You are worthy to be praised, to receive glory and honor. For thou art alone, the creator of heaven and earth, our Savior. Hallelujah. Is to worship you. Worship the Lord in your spirit. Exalt the name of the Lord. I worship. Oh, bless the name of Jesus. We lift up your name on high. Hallelujah. The reason I live is to worship you. For the last time I worship you. Hallelujah. I worship you, Lord. I worship you. Kulang ang aming mga tinig, kulang ang aming mga boses, kulang ang aming buhay. Hallelujah. Para purihin ka, Panginoon. Hallelujah. It's to worship you, my Lord. I worship you. Oh Lord, I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live, yes Lord, is to worship you. Lord, I bless your name, my God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yan ang dahilan kung bakit mo ako binigyan ng hininga, kung bakit mo kami binigyan ng buhay, kung bakit kami lumitaw sa lupang ito, Panginoon. It's just to acknowledge that you are our Creator and to worship and serve you, Lord God. Yan ang dahilan kung bakit kami nandito, para kami magpuri, mabuhay at maglingkod sa iyo at ihayag ang iyong kadakilan, ang iyong kabanalan at katuwiran. Yan ang iyong layunin kung bakit mo kami binigyan ng buhay. Oh God, salamat po, Panginoon. Kulang ang aming tinig, kulang ang aming buhay para ihayag ang iyong kadakilan na ginawa. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at kabutihan at biyaya na iyong inilaan sa amin. Sa umagang ito, salamat sa banal na Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin, nagdadala sa amin sa spiritual worship, sa spiritual na pananambahan, sa spiritual na paglilingkod sa iyo, Panginoon. O patuloy mo kaming gabayan at i-direct mo kami sa iyong mga salita sapagkat kayo ay nasa iyong salita. Hayag mo ang iyong mga salita sa amin sa umagang ito. Salamat sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Salamat po sa paglilinis at paghuhugas ng iyong dugo. Salamat sa iyong presensya na aming kasama ngayon na siyang dakilang tagapagturo, ang iyong Espiritu Santo. Itago mo ako sa iyong likuran at ang iyong salita ang siyang maihayag, ang mensahe sa huling kapanahunan, upang masilayan namin at makilala ka ng Panginoon ng lubusan, sapagkat Lord, ang kapanganakan ito ay ang malinaw na pagkaunawa sa iyong mga salita. Ang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Bless mo po ang bawat sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Panginoon Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Thank you, Jesus.
Amen! Minsan hindi mo pwedeng pigilan ng sarili mo pagka dinilit ka ng Spirit na purihin siya mga kapatid. So, minsan sisigaw ka, iiyak ka. Wow, sarap umiyak sa Panginoon mga kapatid. Amen. Dati hindi ako iyakin, pero sa presensya ng Diyos, pag nararamdaman ko, naku, hindi ko mapigilan na ako'y umiyak. Hallelujah. Ano sabi ng Bible, isang kagalakan na makita natin siya ng mukhaan. Imagine, yung salita na ating kinakain ngayon, makikita natin ang personal. Oh God. Ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Praise God. God bless you mga kapatid sa courage na ibinibigay ng Diyos sa puso nyo para umawit, magpuri sa Kanya. Na-appreciate ko yan. Amen. So, amen. For the glory of God, gift na ibinigay sa inyo yan, gamitin nyo sa Panginoon. Maraming marunong umawit ngayon dyan. Halos mapatid yung kanilang mga ugat sa leg, maawit sila para kay Satanas. Hindi ba? Totoo yan mga kapatid. Lahat ng awit na hindi para sa Diyos, kanino yan? Ay Satan yan. Pero tayo tinawag ng Diyos para umawit para sa Kanya lang. Ang Diyos ang purihin natin. Praise God. Ganda mga awit nyo. God bless you sa lahat ng mga nagandong ng awit testimony. Pagpalain ka, Sister Charis, mismo ang Diyos mismo, nung siya bumaba, hindi siya tinanggap eh. Tayo pa kaya na kanyang mga sinugo o tinawag sa uling panahon na ito. So, tayo, gagampanan lang natin ating bahagi. Bahagi natin kung ayaw nila, bahala sila. At least ginawa natin yung part natin. Di ba? Malungkot, nahamak ang ating pagkatao, ang ating kalagayan sa buhay. Pero ang sabi ng Diyos, anumang ginagawa mo para sa Kanya, hindi nila ginagawa yan sa iyo. Kung sila man ay negatibo sa iyo, may sinasabi sa iyo, kung ang ginagawa mo para sa Panginoon, ang response nila na negative, hindi sa iyo yan, sa Diyos na dala-dala mo. Mapalad ka pagka ikaw ay naalipusta, tinatanggihan, di ba? Dahil sa pangalan niya ng Panginoon Kristo. Malaki raw ang gantimpala mo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, katunayan niya na ikaw ay panig sa Diyos at hindi panig sa mundo. Amen? Kaya natural lang yan. Tanggapin natin yan mga kapatid. Mapalad ka. Blessing yan pagkaganyan. Praise God. Amen. Ang ganda rin ng awit mga kapatid. So tayo ay lumalago. Parang binhi yan pag tinanim mo. Hindi na nanatiling binhi yan. Kailangan mabulok yung binhi. Then umusbong yung buhay. At yung seed na yan, yung seedlings na yan, kailangan huwag manatiling seedlings. Kailangan magdahon, kailangan magsanga, kailangan magbulaklak, kailangan magbunga. So, ganyan din tayo mga kapatid. Kailangan tayong lumago sa katwiran, kabanalan ng Diyos sa Kanyang salita. Basahin natin ang Kanyang salita rito sa Ephesians chapter 1 o chapter 2 verse 1 hanggang 5. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ganito nakasulat, ako'y binuhay niya. Nanito mga kapatid. Ako'y o kayo'y binuhay niya. Ibig sabihin, tayong lahat mga kapatid, tayong mga nakay Kristo, tayong mga tumalikod sa kasalanan, nang kayo'y mga patay pa. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng buhayin na hindi ka patay. Diba? Sabihin, dati tayong mga patay, praise God, pero ngayon ay binuhay ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa inyong mga pagsalangsang, ano ang dahilan kung bakit tayo namatay? Sa ating pagsalangsang, sa ating disobedience, sa ating hindi paniniwala sa salita ng Diyos, patay ka. Kaya pag hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, at that moment, nahusgahan ka na. Praise God. Amen? Then ang sabi, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, kasama lang yan. Pagka dinisubay mo yung salita niya, kasalanan yan. Kapatid. Na inyong nilakaran noong una, so, ang lakad daw natin noong una, ang buhay daw natin noong una, ang sabi, ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Isabihin kung ano yung uso, kung ano ang gawa ng sanlibutan, mga kapatid, yan ang gawa natin. Praise God. Ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan. Kaya natin ginagawa,
mga kapatid, yung gawa at lakad ng sanlibutan kasi kinukontrol tayo ng Pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu ngayon na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mga kapatid, ibig sabihin, gagawa ka lang ng kasalanan, aayon ka sa mundong ito dahil merong nangungontrol sa iyo at yan ang espiritu ng hangin. Ano ba yung espiritu na nasa hangin? It is the spirit of the devil na hinihagis ng Diyos sa kalawakan. Yan yung mga rulers and may kapangyarihan, mga kapatid, mga espiritong namumuno diyan sa hangin. Praise God. Yan ang nangungontrol sa tao. Amen? At ganyan tayo noon. Verse 3. Sabi rito, mga kapatid, sa gitna ng mga yun, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabuhay sa mga kahalayan. Yung buhay natin noon, puro pleasure, puro kahalayan. Diba? Ng laman, ang sabi, kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman. Ibig sabihin, nabubuhay tayo noon para lang sa kapakanan ng laman na ito. Walang kapakanan yung espiritu, wala ang puwang ang spiritual needs mo, spiritual life mo noon. Nabubuhay ka lang sa lust of the flesh. Sabi, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya ng mga iba. Diba, mga kapatid? Pero ang sabi sa verse 5, mga kapatid, kagalitan ang sabi, ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa. Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Bagamat mayaman siya sa lahat ng material na bagay, mayaman siya kasi sa lahat galing sa kanya, siyang lumikha. Mayaman siya sa lahat ng bagay, pero ang maganda, mga kapatid, siya mayaman sa awa, sa kabila ng maraming disobedience, sa kabila ng maraming kasalanan, unbelief, sagana pa rin yung kanyang awa. Di ba? Para i-meet yung ating mga disobedience o paglabag sa kanyang kalooban, mga kapatid. Sabi, sa malaking pag-ibig sa kanyang iniibig sa atin. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig. Ibig sabihin yung pag-ibig na ibinigay niya sa iyo, hindi maliit na pag-ibig. Malaki. Di ba? Sabi nga ng inaawit natin, mga kapatid, kahit na yung dagat, tubig ng dagat, gawing tinta at isulat ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng magkasya. Mga kapatid, napakalaki ng pag-ibig na inihalay niya sa atin, mga kapatid. Bagamat tayo mga patay, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan, mga patay tayo dati, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, tayo makakaupo na, mga kapatid. Nais kong mangusap, ilang beses ko na pinreach, mga kapatid, ang message na ito. The God who is rich in mercy. Or iba-ibang way ang nakikita ko pagka binabasa ko ito. Praise God. Amen? The God who is rich in mercy. Mga kapatid, ang Diyos na mayaman sa awa. Ibig sabihin, kahit na napakaraming kasalanan ang ginawa mo, mga kapatid, pag kikilalanin mo yan, tatalikuran mo yan, nakalaan yung mayaman na awa ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi, mga kapatid, tayo'y dating mga patay. Amen? Pero binigyan niya ng buhay. Hallelujah. Ibig sabihin, ang tao na wala kay Kristo, patay sa harap ng Diyos yan. Ibig sabihin ng death, separation. They are separated from God. Spiritually speaking, wala silang relasyon sa Diyos, walang buhay na walang hanggan sa kanila, at pagka sila'y namatay dito sa lupa, pag dumating ang final judgment, huhusgahan sila, at pag hindi sila nakapasa doon sa judgment, sila'y ibubulid doon sa second death, sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang asupre at apoy, na hindi mapatay-patay ang sabi. Mga kapatid? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, death means separation. Ang tao na walang relasyon sa Panginoon Kristo, ang tao na hindi isinilang sa Espiritu ng Panginoon Kristo, yan ay patay, yan ay separated sa Diyos. At pagka yan ay separated sa Diyos, nabubuhay yan sa kasalanan. Siya'y patay sa kanyang pagsalangsang dahil sa kasalanan. Dinig ba kayo, mga kapatid?
Tayo noon ay ganyan. Tayong lahat noon ay nabubuhay sa kasalanan noon. Hallelujah. Ang batas ng katawan na ito, ang batas ng kasalanan, ng kalikasan ng katawan na ito ang nangungontrol sa atin. Kalakip ng espiritu ng demonyo na nangungontrol sa iyo. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya ang Bible ang nagsabi, mga kapatid, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kapos. Hiwalay. Amen? Walang puwang ang Diyos sa tao. Ibig sabihin, hiwalay ang tao dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang naghiwalay sa tao sa Diyos. Kaya ang tao ay patay dahil sa kasalanan. Mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Bible, mapalad ang tao na siya ay pinawalang sala sa lahat ng kanyang pagsalangsang. Mapalad ka pagka pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Ibig sabihin, patay ka dati, pero dahil sa ikaw ay pinatawad. Amen? Hallelujah. Nagkaroon muli ng pag-asa sa buhay. Alalahanin natin ito, mga kapatid. Praise God. Pag ikaw ay nagsisi at sumampalataya, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, pinatawad ka sa lahat ng kasalanan mo. At ikaw ay ligtas sa oras na yan. Amen? Ligtas ka kasi ang sabi ng Bible, lahat ng sumasampalataya ay maliligtas. Pero ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ipagpatuloy mo na ikaw ay lumakad sa kanyang salita. Ang nais ng Panginoon, hindi lamang ikaw patawarin sa lahat ng iyong kasalanan, hindi lamang ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nais ng Diyos, manahan siya sa iyo. Amen, mga kapatid? Gusto ng Diyos tumira siya sa ating puso. Gusto niya siya ang maging driver, siya ang maging mag-lead sa buhay natin. Kasi alam ng Diyos na hindi mo kayang ilid ang sarili mo. Kaya inialin tulad tayo sa tupa. Ang tupa, pag walang pastol, mawawala. Kaya kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Diba? Kasi kung wala ang Panginoon Kristo sa buhay natin, mabubuhay tayo dyan, lalangoy tayo sa kasalanan dyan. Gagawin natin ang masa ng laman na ito. Ang pita ng laman na ito. Magpapakabuyo tayo sa kasalanan. Kasi hindi natin kayang sumunod, hindi natin kayang lumakad ng may katwiran na kabanalan na wala ang Diyos. Mga kapatid. So ang tao na hiwalay sa Diyos, patay, separated. At tayo noon ay mga hiwalay sa Diyos. Pero dahil sa Panginoon Kristo, tayo binuhay ang sabi. Inalis ng Diyos yung naghihiwalay sa atin sa Kanya. Amen? Binayaran niya yung kasalanan na naghihiwalay sa atin at sa Kanya dahil sa Kanyang dugo. Mga kapatid, sa Biblia mababasa natin, kaya nga merong isang disipulo, sabi niya, Lord, gusto kong sumama sa iyo. Lord, gusto kong sumama, maglingkod sa iyo. Sabi niya, pero hayaan mo munang ako'y umuwi. Sabihan ko yung aking mga magulang, praise God, o kaya ay ilibing muna yung aking magulang o yung aking kapatid na namatay. Yan ang sabi ng Panginoon Kristo sa kanya. Kung gusto mong sumunod sa akin, ang sabi, sumunod ka sa akin, ang sabi, hayaan mo yung patay na ilibing nila yung kanilang kapwa patay. Sabihin, patay physically, pinaglalamayan, spiritually yung mga buhay, patay sila spiritually. Amen? Dalawang kamatayan ang mararanasan natin. Dahil sa kasalanan natin, patay tayo, separated tayo sa Diyos, mga kapatid. Pagka hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan, so dadanas ka pa rin ng spiritual death. Sa ngayon, spiritual death, wala kang relasyon sa Panginoon, praise God, and then mamamatay ka physically, at pagka dumanas ka ng judgment, merong second death muli dyan, ito na yung kapahamakan sa lake of fire. Amen?
Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, di ba, naalala ninyo, kahit yung si Lazaro, yung prodigal son, merong dalawang anak, inilintulad, o gustong ipakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Yung isa, lumayo, namuhay siya sa kalayawan, namuhay siya sa mundo, kinuha niya yung mana niya, hanggang sa namulubi siya, naghirap siya, at naisipan niyang bumalik. Ang sabi ng Panginoon, nung makita niya na bumalik yung kanyang anak, sabi niya, magdiwang tayo, magsaya tayo, pumatay kayo ng mga pinatabang guyad dyan, ihanda ninyo, magpiesta tayo, magsaya tayo, sapagkat yung aking anak na dati patay, di ba? Ngayon ay nabuhay. Sabihin, pagka tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, bumalik tayo sa Diyos, ikaw ay mabubuhay spiritually. Amen? Tandaan natin itong mga kapatid, ang pagkakaroon ng buhay kay Jesus, kailangan maranasan mo si Jesus, patawarin kanya, banalin kanya at manahan siya sa iyo. Hindi pagpasok at pag-anib sa sekta, hindi pakikisama sa fellowship na ito. Kailanman hindi mo makakamtan ng buhay ng pakikianib, pagpasok sa sekta o denominasyon o grupo. Personal ito, mga kapatid. Amen? At ako'y naniniwala na na-experience niyo ang Panginoon Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya kayo nandito. Kasi pag hindi nyo na-experience ang Panginoon Kristo, hindi ako naniniwalang mananatili kayong nakaupo dyan. Pag dumating ang pagsubok, dumating ang mga tukso, hihilain kayo niyan. Kasi nga, wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Hindi ka nakakonekta. Amen? Hindi ka nakakabit. Wala kang relasyon. Ikaw ay patay kasi hindi mo na-experience. Praise God. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, ang new birth, nagsisimula yan nung ikaw ay sumampalataya, so ikaw ay naligtas. Pero hindi natatapos dyan. Kailangang manahan ng Diyos sa iyo. At pag nanahan ng Diyos sa iyo sa pagitan ng bautismo ng Holy Spirit, pagkatapos na nanahan sa iyo ang gagawin ng Holy Spirit sa iyo, ipoposisyon kanya sa kanyang katawan. Yun yung adoption. Amen? At pag nanahan na yung Holy Spirit sa iyo, meron ka ng power. Praise God. Bilang anak ng Diyos. Hallelujah. Meron ka ng power na mamuhay ng may katwiran, ng may kabanalan. Meron ka ng power na tanggihan ang kasalanan. Meron ka ng power na tanggihan ang mundo sa pamagitan ng Holy Spirit. Pero pag ang Holy Spirit wala pa sa iyo, madali. Pwede ka pang hilain yan. Okay? Kaya kailangan na ang Holy Spirit manahan sa atin o ang Espiritu ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Sabi rito ng prophet sa message na ito, mga kapatid, now, you has he quickened. Okay? Kayo daw ay binigyan ng buhay. Who were once dead, na dati kayo dating patay, you hath quickened. You hath he quickened. Who were once dead, dead in sin and trespasses. Patay tayo dahil sa ating pagsalangsang at kasalanan. Walking after the things of the world. Okay? The desire of the flesh, fulfilling the desire of mine. Yes, sabi. What caused this change? Ang sabi. And what caused it? From one time being dead. Quicken. Quicken means made alive. Amen? Ibig sabihin, binigyan ka ng buhay, dati kang walang buhay, pero ikaw ngayon ay may buhay. Amen? There was a change. Pagka ikaw ay binigyan ng buhay ng Diyos, meron daw pagbabago sa iyo. There was a change. From death unto life. Ibig sabihin, pagka ikaw na dating walang relasyon sa iyo, at ikaw ngayon ay nagkaroon ng relasyon, merong change dyan. Merong pagkakaiba ang buhay mo kesa dati na wala kang relasyon at ngayon meron ka ng relasyon sa Diyos. Nasundan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya suriin natin ang ating sarili. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano yung buhay mo? At ngayong naglilingkod ka na sa Panginoon, ano na ang buhay mo ngayon? Nasundan niyo ba ako, mga kapatid?
Pagka merong change, ibig sabihin, merong kang experience sa Diyos. Hallelujah. Pero kung wala pang change, ibig sabihin, wala pa. Kasi patay ka pa pagka wala kang experience. Di ba? Kaya nga, quicken, made alive. There was a change from death unto life. There is no other, sabi, there is no other thing that could happen to any person so great, so as to change him from death unto life, a man, if he was dying physically and could be healed physically, ang isa raw tao na mamamatay na siya sa physical dahil siguro may sakit siya o anuman, sabi, at siya'y muling gumaling, sabi, that will be great thing. Di ba? Kaya yung mga may cancer tapos gumagaling, lubos na lang ang pasasalamat nila. At napakalaking bagay sa buhay nila yan, mga kapatid. Di ba? Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, walking after the things, sabi rito kapatid, that could be great thing, sabi, but nothing so great. Okay? Wala raw pinakadakilang bagay as when he is spiritually dead and God has quickened him to life. Kasi pag gumaling ka physically, mamamatay din ang katawan mo eh. Pero pag ang kaluluwa mo ang gumaling dahil sa kasalanan, buhay na walang hanggan yan. Kaya ang pinakamahalaga na kagalingan at pinakamahalaga, mga kapatid, ay ang gumaling ang kaluluwa mo. Amen? Praise God. Ang magkaroon kang muli ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Now, tandaan natin ito, mga kapatid. Dati tayo mga patay, pero binigyan niya ng buhay. Meron na ba kayong buhay ngayon? At mga kapatid, now, ang binibigyan ng buhay ng Diyos, mga kapatid, ay yung mga binhi lang ng Diyos. Hindi lahat ng tao may binhi ng Diyos. Tandaan ninyo ito. Kahit anong gawin ng tao na naibihis ang Diyos kung walang binhi sa Kanya. Alalahanin natin, si Cain, religyoso yan. Sumamba si Abel, sumamba rin si Cain. Nanalangin si Abel, nanalangin din si Cain. Diba? Naglingkod si Abel, naglingkod din si Cain. Pero walang binhi si Cain. Si Esau ganyan din. Si Esau naghandog din siya sa Diyos, nanalangin din siya sa Diyos, mga kapatid. Diba? Praise God. Kagaya ni Jacob. Pero ang sabi ng Bible, si Jacob ay walang binhi, hindi siya galing sa Diyos, kaya inibig ng Diyos, si Esau, mga kapatid, inibig ng Diyos si Jacob at kinamuhihan si Esau. Sundan niyo ako, mga kapatid? Sabi ng propeta ng Diyos, kaya kinamuhihan ng Diyos si Esau, kaya mga kapatid, kasi hindi wala siyang binhi. Hindi siya binhi ng Diyos. Kaya walang pwedeng bigyan ng buhay kay Esau. Pero itong si Jacob, mga kapatid, bagamat siya ay isang mandaraya, isang tuso siya, supplanter at mandaraya eh. Dinaya niya yung tatay niya, di ba? Pero yung puso niya, bagamat ganun ang ugali niya, yung puso niya, ang hangad niya, mapasa kanya ang blessing mula sa Diyos. Diba? Mapasa kanya yung Diyos. Hallelujah. Praise God. Ibig sabihin, yung buhay niya, after siya sa mga bagay ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng pagka ang tao, pangit ang ugali niya, masama ang gawa niya, hindi na siya binhi. Kinig ba kayo mga kapatid? Kaya maraming mga mamamatay tao na naliligtas. Kasi yung puso nila, mahal nila ang Diyos. So dahil sa kapangyarihan ng kasamaan ng devil, mga kapatid, kaya niya nagagawa yun na impluwensyahan lang siya. Pero yung sa loob niya talagang siya ay binhi ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Ano sabi niya rito, mga kapatid? Hindi lahat ay binibigyan ng buhay. Hindi lahat ng kaluluwa ay binubuhay ng Diyos. Amen? Nabasa ko itong mga quotation na ito, pero nais kong balikan muli ito. Praise God.
Christ is the mystery of God revealed. Ang sabi rito mga kapatid, praise God. Amen. Praise the Lord. Ganito sabi ng prophet. And last Sunday when we was going into those cycle, about how that the five senses on the outer realm. So, tinatalakay niya yung tatlong bahagi ng tao, yung body, spirit, and soul. Sabi, the inlet, ang sabi, five senses of the body, there's only one way you can get into the body. Sabi, meron lang daw only one way na maka-connect ka sa body, that's by those five senses. Diba mga kapatid? Amen. And then sabi, taste, feel, smell, and hear. Sabi, there is no other way to contact the body. So, makokontak mo lang ang body dahil doon sa senses ng body mo, five senses. On the inside of that, ang sabi, sa loob ng katawan mo, sabi, in that man is called the spirit. So, yung ikalawa na bahagi ng katawan mo, yung espiritu mo. And has a five senses. Amen? Meron din daw five senses yan. Yung imagination mo, conscience mo, mga kapatid, affection mo. So, five senses yan. Sabi, think, sabi, thought, sabi, love, o conscience, and so forth. Now, you cannot think with your body. Hindi ka pwedeng mag-isip sa iyong katawan. Ang nag-iisip sa iyo, yung spirit mo. Amen? Yung mind mo. Bahagi ng spirit mo yan. You think with your mind, sabi, but down in the inside. Okay. Pero doon sa kaloob-looban, ang sabi, of that, the next realm, the third realm is the soul. Amen? Ang sabi rito, at yung kaluluwa na yan, mga kapatid, and that's predestinated by God. Ibig sabihin, pag ikaw ay galing sa Diyos, itinalaga ka ng Diyos. Yung kaluluwa mo galing sa Diyos. And there is where the real seed germ lays in there. Ibig sabihin, dun sa kaluluwa mo, naglagay ang Diyos ng seed germ, ng binhi ng buhay. Amen? So, ibig sabihin, yung mga predestinado sa buhay na walang hanggan, yung kaluluwa na nila itinalaga ng Diyos, naglagay ang Diyos ng seed germ. At yung seed germ na yan, ang sabi ng prophet, yung binhi o buhay ng binhi. Alam natin ang seed, that is the word of God. Ang sabi ng Panginoon Kristo, the seed is the word of God. Amen? Naglagay ang Diyos ng salita ng buhay sa iyong kaluluwa. Hindi lahat ng kaluluwa ay linagyan ng Diyos ng seed germ. Amen? Ng buhay na, binhi ng buhay. Yun lamang itinalaga ng Diyos ang meron yan. Susundan niyo ako, mga kapatid? At isa kayo sa meron yan. Kung na-experience nyo na tinawag kayo ng Panginoon, ibig sabihin, itinalaga kayo na tumanggap ng buhay kasi merong binhi dyan. Hallelujah. Na inilagay ang Panginoon, mga kapatid. Nakakasunod ba kayo, mga kapatid? Glory be to God. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, there is where the real seed germ lays in there. Hallelujah. So, sa message na, ito pa mga kapatid, the future home, future home of the heavenly bride, sabi, and heavenly bridegroom and earthly bride. Praise God. Sa message, ganito ang sabi mga kapatid. Nais kong basahin sa iyo. Ibig sabihin, praise God. Nasusundan niyo ba ako mga kapatid? Amen. Okay. Hallelujah. Praise God. Sabi rito, your soul is part of God. Ang kaluluwa daw natin ay bahagi ng Diyos. A attribute of God. Display here on earth. Sabihin, mga kapatid,
Kaya ka lumitaw dito, galing ka sa Diyos, at ang layunin ng Diyos, i-display ka rito. In a body, itong katawan na ito. Amen? The body is to be redeemed. Itong katawan na ito, kailangan daw matubos. The soul, ang sabi, the soul is redeemed because it was in sin. Kailangan daw din tubusin ang soul mo. So God came down, sabi niyo mga kapatid, by process of justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Bago ka maging isang sakdal na tao o isinilang ng Diyos, kailangan ikaw ay dumanas ng justification, pag-aaring ganap, sanctification, paglilinis ng kanyang salita, baptism of the Holy Ghost, ito na yung pagpasok niya sa iyo. And redeem your soul. Amen? And ang sabi, and you being part of the earth, it's redeemed by it. You're in the process now. It's growing on. Nasa proseso tayo ngayon. Pagka yung kaluluwa mo, tinubos na ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, nasa process ka, papatungo sa perfect redemption. Pag ito ay napalitan na ng katawan na panlangit, so yan na yung perfect redemption. Pero bago mapalitan ito, mga kapatid, kailangan munang mabago, maibihis sa iyo ang kalikasan ng Diyos. Amen. Your body was justified under Noah's baptism. Inilintulat niya sa panahon ni Noah. And your flesh, when it drop upon there, and the earth is to be cleansed by fire. Nabaptize ang lupang ito nung panahon ni Noah. And then ang sabi, kailangan itong linisin ng fire, the place where you live, with the baptism of the Holy Ghost, and dwelling place of Christ and His bride, the New Jerusalem. Nasundan niyo ako, mga kapatid? Praise God. So brothers and sisters, hallelujah. Dahil ikaw ay predestinado, ang kaluluwa mo ay predestinado at naglagay ng Diyos ng binhi diyan ng buhay, kaya ikaw ay bahagi ng Diyos. Yung kaluluwa mo ay part of God. Sa gusto mo tindi, babalik ka sa Diyos pag narinig mo ang salita ng Diyos. Praise God. Pansamantala dahil sa kasalanan na trap tayo sa lupang ito, gumawa tayo ng mga bagay ng mundo, pero dahil nakatalaga ka para buhayin. Amen? Pansamantala ikaw ay namatay sa pagsalangsang mo dahil ikaw ay na-impluensya ng kasalanan. Hallelujah. Pero ikaw ay nakatalaga para buhayin. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga tayo dating mga patay, pero ngayon ay binigyan ng buhay. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng buhay ng Diyos. Ang binibigyan lang ng buhay ng Diyos, yung mga itinalaga niya sa buhay, linagyan niya ng binhi ng buhay, at bahagi sila, yung kaluluwa nila ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng tao ang kaluluwa nila galing sa Diyos, mga kapatid. Si Cain hindi galing sa Diyos. At lahat ng mga naging lahi ni Cain, ang kanilang kaluluwa hindi galing sa Diyos. Akasunod ba kayo? Bagamat ang buhay ay galing sa Diyos. Nakinig ba kayo? Kaya walang pwedeng bigyan ng buhay sa kanila kasi walang inilagay ang Diyos na binhi ng buhay sa kanilang kaluluwa. Kahit anong gawin mo na mangaral dyan, mga kapatid, dahil walang binhi dyan, walang buhay sa kanilang kaluluwa, walang pwedeng i-quicken, walang pwedeng bigyan ng buhay. Pero nung ikaw, mga kapatid, marinig mo ang ebanghelyo ng Diyos, dahil ang Diyos naglagay siya ng seed of germ of life sa iyo. Hallelujah. Seed germ sa iyo. Hallelujah. Praise God. Nung marinig mo ang salita ng Diyos, so para bagang merong magnet na humila sa iyo. At nauhaw ka ngayon. Gusto mong sumunod. Gusto mong maglingkod. Gusto mong maunawaan ang salita ng Diyos kasi merong buhay sa kaluluwa mo. Kaya hinila ka. Amen, mga kapatid? Hindi lahat ng tao ay pwedeng bigyan ng buhay. Kundi yung mga itinalagalang at linagyan ng binhi ng buhay ang pwedeng bigyan ng buhay, mga kapatid.
At ako'y naniniwala na isa kayo dyan. Kahit anong gawin ng tao kung hindi siya itinalaga ng Diyos at ang kaluluwa niya hindi galing sa Diyos, walang binhi na pwedeng bigyang buhay dyan. Amen! Praise God! Hallelujah! Pero ang sabi, binigyan tayo ng buhay. Ibig sabihin, ikaw ay binhi ng Diyos. At ikaw ay may binhi. Ang kaluluwa mo'y bahagi niya, mga kapatid. Oh God, hallelujah. Rito sa message na praise God. Hallelujah. Amen. Sa 7 church ages, ang sabi rito, nais kong basahin sa inyo mga kapatid. Sa paragraph 152, merong sinabi ang prophet dito. Okay. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Sabi ng prophet dito, mga kapatid. Redeem means to buy back. Okay? Hindi ka naman kasi pwedeng tubusin na hindi ka pag-aari ng isang may-ari. Kaya ka tinutubos kasi may nagmamay-ari sa'yo. Buy back, binabalik ka lang sa dating nagmamay-ari sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng redeem. Means to buy back. Amen. Amen. To restore to the original owner. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan kang ibalik sa Diyos kung ikaw ay nakatalaga sa buhay na isang laka lang, sinangla ka ni Satanas sa kasalanan, mga kapatid. Ikinulong ka sa kasalanan. Pero dahil pag-aari ka ng Diyos, kailangan ilabas ka ng Diyos sa pagkasangla. Dahil pag-aari ka ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya yung buhay niya, binayaran niya yung halaga para ikaw ay mailabas. Para ikaw ay matubos. Amen? Dahil bahagi ka ng Diyos. God, by His death, the shed blood, bought back His own. Ibig sabihin, yung sa Kanya lang ang binayaran niya. Hindi lahat, mga kapatid, binayaran niya. Yung pag-aari lang niya. Yung merong binhi lang niya. Yung kaluluwa lang ay galing sa Kanya. Yun lang ang binayaran niya, mga kapatid. Amen? Praise God. And then sabi, bought back His own. He bought back the spoken word seed bride. Sino raw yung kanyang mga tinubos? Yung mga spoken word seed bride. Mga kapatid, ibig sabihin, bago ka naging bride, sa lupang ito, ikaw ay laman muna ng kanyang kaisipan, and then, nung ikaw ay bigkasin ng Diyos, in a due time o perfect time, lumabas ka sa lupang ito, natrap ka sa kasalanan, pero dahil binhi ka, tinubos ka niya, binayaran ng kasalanan, amen? Binigyang buhay yung binhi na nasa sayo, amen? Amen. Sabi, at ikaw ngayon ay naging word seed bride. Ikaw ngayon ay salita o ang binhi ng salita na naging kasintaang babae. My sheep hear my voice, o hear my word, and they follow me. Ikaw ay tupa ng Diyos. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Hindi matigas ang ulo mo. Kambing lang ang matigas ang ulo. Ayaw sumunod sa pastor. Kasi ako nakaranas na nagpastol ng kambing. Talagang nakipagbuno ako. Pag hinili ako yan, hihilahin din niya ako. Totoo yan. Hanggang sa iiyak ako nun. Bata ako kasi di ko mahila. Sa galit ko, binabato ko yan. Bata pa ako noon, mga kapatid. Pagka ako'y pumutol ng tubo, inahampas ko yan. Kasi ayaw sumunod. Amen? Pero ang tupa, mga kapatid, pag lumakad na at tumayo ang pastol, tatayo na rin yan. Susunod na ang tupa. Ganyan din ang mga binhi ng Diyos. Hallelujah. Hinig ba kayo, mga kapatid? Ganyan din ang mga tupa ng Diyos. Sila'y sumusunod sa kanilang pastol. Kayo ba'y tupa ng Diyos? Pinapakinggan nyo ba yung tinig ng pastor nyo? We have a great shepherd, kahit ako may pastor. Amen. Instrument lang ako para ituro ito sa inyo, gabayan kayo. Pero yung espiritu na siyang nag-uudyok sa atin, yun ang ating dakilang pastor. At kailangan tayong maging masunuring tupa
Hallelujah. Amen, mga kapatid. That is impossible for every kind of life produce the same kind, and there is no change of species. As we were in the thought of God, kung paanong tayo raw ay laman ng kanyang kaisipan, and then express in flesh, nahayag tayo ngayon sa laman, kung hindi ka, wala ka sa kaisipan ng Diyos, mga kapatid, hindi ka pwedeng maging word bride. Na-express ka sa flesh, there had to come a day when we should hear His voice. Amen? Darating talaga at darating ang oras. Pag napakinggan mo ang salita, tatawagin ka. And hearing that voice became aware of our Father calling us. Diba? Kaya ang daming tinig Tinawag tayo ng tinig ng sekta, ng relihiyon. Kasi nga, meron doong pagkauhaw. Amen? Pero ginamit ng Diyos yan hanggang sa mapalapit tayo sa tunay na tinig. Amen? Dahil ikaw ay talagang tunay na binhi ng Diyos, mga kapatid. Dami natin experience. Galing tayo sa Catholic, galing tayo sa born again, sa denominasyon, kung saan-saan. Yung iba galing sa Jehovah's Witness, galing sa Iglesia ni Cristo, galing sa pagiging Muslim, galing sa iba't ibang klase ng pananampalataya. Pero ngayon, nung marinig mo ang tunay na tinig, binigyang buhay yung binhi ng buhay na nasa yung puso. Na-experience mo ngayon ang Panginoon. At ngayon mo na-realize na ikaw pala'y nakatalaga sa buhay at ikaw ay anak ng Diyos. At ngayon ay iyong nasasambit, O aking amang Diyos. Diba, kapatid? Abba, Father. Oh my! Hallelujah! Then ang sabi, that we are sons and daughters of God. And recognize that we are sons and daughters of God. Sons of God. Na-recognize mo na ikaw ay anak ng Diyos ngayon. We heard His voice. Narinig mo ang kanyang tinig. And we cried out, did the prodigal son, save me, O my Father. I'm returning to Thee. Kaya dumating ang time, Lord, gusto kong bumalik sa iyo. Gusto kong maligtas. Gusto kong patawarin mo ako. Dahil merong binhi sa iyo dyan, mga kapatid. Tinawag ka niya, binigyan ka ng buhay. Amen? Dahil ikaw ay bahagi ng Diyos. Then ang sabi rito, nais ko pang ilipat ito, ang sabi, you will want to know, ang sabi, you will want to know if I believe in the doctrine of pre-existence. Sabi mga kapatid, nais nyo bang malaman kung naniniwala ako sa doctrine ng pre-existence? Ang Mormons kasi meron silang doctrine na, praise God, yung pre-existence of the soul, hallelujah. Pero ang sabi ng prophet, don't believe in the Mormons' doctrine of the pre-existence of the soul any more than I believe in reincarnation. Kahit sa reincarnation, hindi ako naniniwala ang sabi kasi belief ng Mormons yan. Or the transmigration of the soul. Transmigration, ibig sabihin, pag namatay ka, lalabas ang soul mo, maglalakbay, then pag merong isinilang na bata, then papasok doon. Okay, transmigration yan. Okay, then sabi rito mga kapatid, hindi ako naniniwala dyan, sabi ng prophet. Be careful here and see this. It is not, sabi, it is not the person that come predestinated, eternal from God. Hindi raw yung person ang predestinated na galing sa Diyos. It is the word or seed. Yan ang nakatalaga. Hindi yung tao, kundi binhi. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, nasa kaisipan ka na ng Diyos bago ka pa naging tao. Nung dumating ang takdang panahon, itong kaisipan na ito, hallelujah, nung isilang ka na mga kapatid, dito sa lupa, inabangan ka na ng Diyos, inilagay na niya yung seed life, amen? Yung germ of life, amen mga kapatid? Yung word of God sa iyong kaluluwa. Praise God. Kaya, ikaw ay predestinated, ikaw ay salita na nagpahayag na hayag sa laman ngayon, mga kapatid. Hindi raw yung person, kundi yung word or seed. Seed ka na before the foundation of the world. Laman ka na ng kanyang kaisipan. That is it. Way back there, ang sabi, too far back for the human minds to grasp. Sabi, ito ay, back for the human mind to grasp. Sabi, mahirap unawain ng kaisipan. Sabi, the eternal God with eternal thought
ang walang hanggang Diyos daw at ang walang hanggang kaisipan taught and decreed. Amen? Jacob, sabi, Romans chapter 9 verse 12, Jacob, I have loved, but Esau have I hated. And neither was born, neither had done good or evil. Sabi, hindi pa sila naipapanganak, wala pa sila mga kapatid, pero ang sinabi na ng Diyos, minahal niya si Jacob at kinamuhihan niya si Esau. Sabi, it was the thought. Yan ay kaisipan. Nakita kasi ng Diyos kung anong gagawin ni Esau, kung ano ang gagawin ni Jacob. Amen? And then the thought became expressed. Ano nyo ito mga kapatid? And God bought back Jacob. Amen? Because Jacob alone was seed. Ibig sabihin si Cain o si Esau wala talagang seed. Jacob alone had the seed. Nakasunod ba kayo mga kapatid? Si Jacob lang ang may binhi, si Esau wala talagang binhi ng buhay sa kanyang kaluluwa. That is why he had respect to the birthright. Kaya nga itong si Jacob, dahil merong binhi ng buhay sa kanyang kaluluwa, rinirespeto niya yung pagkapanganay kasi nandun ang blessing na galing sa Diyos. And covenant of God. If you are true seed, okay. Tayo daw, kung tayo'y tunay na binhi, galing sa kaisipan ng Diyos, you will hear that word. Makikinig ka sa kanyang salita, the Spirit will baptize you into the body. Ang gagawin ng Diyos, babautismo ang kanya ng kanyang Espiritu at ilalagay kanya sa kanyang katawan, sa church, body of Christ, filling you and empowering you. Pupunuin kanya, mananahan siya sa iyo. Palalakasin kanya. You will receive the word. Amen? Empowering you and you will receive the word. Tatanggapin mo ang salita for your day. Yung mensahe sa panahong ito, tatanggapin mo, susunod ka, and age, sabi, see, now clear the true evidence of become, sabi, now, sabi mga kapatid, see now clear the true evidence become when the word is revealed to you. Ang ebidensya raw na ang Holy Spirit na naan sa iyo at may buhay sa iyo, inihahayag ng Diyos ang salita niya sa iyo. Naunawaan mo. Alam niyo mga kapatid, pag naunawaan niyo yung naririnig natin ngayon, yan ang hihila sa iyo. Mauuhaw ka dyan. Pero pag hindi mo naunawaan, hindi ka nakapokus, parang napipilitan ka lang mag-attend pag minsan. Hanggang sa pababayaan mo na yung pakikinig mo. Mas uunahin mo yung mga bagay ng mundo. Kasi hindi ka nakapokus eh. Hindi mo naunawaan. Sundan niyo ako mga kapatid. Ang sarap mag-aral pag naunawaan ang pinag-aaralan. Pero pag hindi mo naunawaan ang pinag-aaralan, halos ayaw mo nang pumasok. Sunod ba kayo mga kapatid? Same thing sa Diyos. Pag ang Diyos, nauunawaan mo, niyahayag niya ang salita niya sa iyo, na-experience mo siya, dumadaloy siya sa iyo, mauuhaw ka sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Glory be to God. So yung mga itinalaga lang sa buhay, yung mga binhilang, yung mga kaluluwa nila ay bahagi ng Diyos, sila lang ang binibigyan ng buhay ng Diyos. Lahat ng tao ay patay sa harap ng Diyos, maliban doon sa mayroong binhi ng buhay na linagay sa kanilang kaluluwa. At ang kaluluwa nila ay bahagi ng Diyos, sila lang ang binibigyan ng buhay ng Diyos. At isa tayo dyan mga kapatid. Amen! Hindi ba kayo natutuwa? Bahagi kayo ng Diyos. At ang buhay na walang hanggan, ang kaluwalakihan ng kalangitan ay nakahanda at naghihintay sa iyo. Wow! Hallelujah! Dahil bahagi ka ng Diyos. Ano sabi mga kapatid? Glory be to God. Hindi ang tao ang itinalaga, kundi yung binhi. At tayo'y mga binhi dati, galing sa kaisipan ng Diyos, tayo ay thought of God, na-express yung thought na yan, at lumabas tayo ng panganak dito dahil meron thought tayo ng Diyos, naglagay siya ng seed sa iyong soul. Amen? At doon sa takdang panahon, binigyan niya ng buhay yung seed na yan.
Dahil ikaw ay galing sa Diyos at ikaw ay babalik sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. I hope na naunawaan ninyo yung mga nais kong sabihin sa inyo, kapatid, ayon sa ating mga binasa. Romans chapter 9 verse 14. Basahin natin ang sabi, mga kapatid. Romans chapter 9 verse 14. Ano ang sabi niya? Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Walang kalikuan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Di ba? Sapagkat sinabi niya kay Moises, ninyo ito mga kapatid, ako'y maaawa sa aking kinaawaan. Ito mga kapatid, ang Diyos ay naaawa sa gusto niyang kaawaan. Amen. Sabi, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya sabi ng mga kapatid, kaya nga, verse 16, kaya nga, hindi sa may ibig, hindi sa may gusto, hindi sa nagnanais, hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, hindi doon sa mga naglilingkod tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ang kinaawaan ng Diyos, ito yung mga taong may takot sa Kanya, ito yung mga merong binhi na nais maniwala at sumunod at maglingkod sa Kanya. Kinaawaan niya tayo dahil ayaw niya na tayo mapahamak. Dahil merong binhi dyan. At alam niya na hindi natin kayang umalis dyan maliban na siyang magalis sa atin. Amen. Hallelujah. Dahil ang sabi rito, mga kapatid, sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Alam niyo mga kapatid, si Paraon, alam ng Diyos mga kapatid na si Paraon, nakita ng Diyos, ginamit ng Diyos si Paraon na pagmamatigasin ng Diyos yung puso ni Paraon. Bakit? Kasi ang sabi ni Moises, sabihin mo sa Haring Paraon, palabasin niya ang mga lahi ni Israel, palayain niya sila sa pagkaalitin sa Ehipto, at sila'y pumunta doon sa dako na pinagdadalhan sa kanila ng Diyos at upang maglingkod sila sa kanilang Diyos, sa aking Diyos. Ako na kanilang Diyos. Amen? Sinabi ito ni Moises, pero tinanggihan ni Paraon. Hindi nakinig si Paraon sa salita na sinabi ng Diyos. Kaya dahil hindi naniwala, hindi nakinig si Paraon, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, pinatigas ang puso ni Paraon para ihayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Kapatid, pagka rinirefuse mo ang salita ng Diyos, pinapakinggan mo ang salita, hindi mo binibigyan ng halaga, yan ang magbibigay sa iyo ng pagkamatigas sa iyong puso. Hardness sa heart mo. Okay? Kaya sabi ni Pablo, pag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Ang patuloy na pag-ignore sa salita ng Diyos, pagkakaroon ng hardness ng heart yan. Amen! Kaya ang Diyos ay naaawa sa dahil siyang kaawaan. Mamaya makikita natin kung sino yung mga kinaawaan ng Diyos, mga kapatid. Oh my God! Hallelujah! Thank you, Jesus. So dahil sila'y mga binhi ng Diyos, tayo'y mga binhi ng Diyos, kaya tayo binigyan ng buhay ng Diyos. Hallelujah! Ang mensaheng ito ay hindi madaling sundin. Lalo na itong mga kababaihan. Diba? Hindi mo papuputol ang buhok mo, hindi ka magsusuot ng damit ng lalaki. Hindi ba kayo kapatid? Hindi mo pupinturahan ang mukha mo. Hindi mo pipinturahan ang bibig mo. Praise God. Hindi mo gagawin ang iyong mukha na gaya ng Christmas tree na napakaraming nakabitin. Hindi ba kayo kapatid? Mahirap sundin yan sa mga nalumalakad at nabubuhay sa mundo ito. Pero kung merong binhi sa iyong kaluluwa at galing ka sa Panginoon, susundin mo yan dahil bahagi ka ng Diyos. Amen. Hindi madaling sundin yan. Dahil ikaw ay nakatalaga sa buhay.
Oh my. Amen. Amen. Oh my. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory be to God. That's why nagkwento ang prophet, mga kapatid, patungkol sa isang agila na kasamang linimliman ng inaing manok. Diba? Ibig sabihin, nangitlog yung manok, and then yung isang farmer, naglalakad sa bukid, meron siyang nakitang itlog ng agila, kinuha niya, ilinagay niya sa pugad ng manok. So nung maglimlim na yung manok, yung inahing manok, kasama yung itlog ng agila, at nung mapisa na yung mga itlog ng manok, napisa rin yung itlog ng agila. Pero itong agila, mga kapatid, nagtataka siya, bakit iba yung mukha niya sa mga sisiw na manok? Rinig ba kayo? Nagtataka siya, yung galaw niya, iba yung galaw niya doon sa mga manok. Pero dahil kasama niya yung mga sisiw ng manok, na-impluensya siya kung anong ginagawa ng mga sisiw na manok, nagagawa niya. Sundan niyo ako, mga kapatid? Praise God. So nagtataka siya sa sarili niya, bakit yung kanyang iyak, iba sa iyak ng mga sisiw? Praise God. Hallelujah. Minsan, dahil napakaraming pagtataka sa kanya, yung pagkakaiba niya sa mga inakay na sisiw. Yung inaing agila, lumilipad, umiiyak, kinahanap yung itlog na nawala. Amen? At sa kanyang pagsigaw, wah! Diba? Praise God. Glory be to God. Nung marinig ito ng inakay na agila, parang merong bang gumising sa kanya. Parang kilala ko ang tinig na yon. Dahil pareho doon sa iyak niya. Amen? So merong humila sa kanya, yung tinig na kanyang narinig, merong humila sa kanya na parang gusto niyang lumapit doon. Praise God. At nung makita siya ng inahing agila, ang sabi, wah! Sabi niya, marahil sinabi niya, oh, lumundag ka, ikampay mo ang iyong mga pakpak. Sumunod ka dyan, hindi ka manok, hindi ka sisiw. Hindi ka dinisenyo na kumalkal doon sa maruming lupa, sa tae ng manok, sa baboy, tae ng mga kalabaw. Hindi ka dinisign na kumain ng mga maruming bagay. Amen, mga kapatid? Oh my, hallelujah. So tinry niya na ang sabi, marinig niya yung tinig na yun, tinry niya na kumampay. Kampay mo, lumundag ka, lumipad ka. Hindi ka linikha para mabuhay lang sa lupa. Linikha ka para mabuhay sa taas. Oh my. Dahil ikaw ay agila. Linikha ka para mabuhay sa kalawakan. Oh my. Hindi tayo taga-lupa, mga kapatid. Hindi ba kayo? Tayo taga-kalwalhatian doon sa langit. Oh, hallelujah. Nung marinig natin ang tinig ng Diyos, ang mensahe nito, yung sigaw ng ating Ama, merong nabigyang buhay at hinila tayo palabas sa sekta at denominasyon. Hinila tayo sa sanlibutan ito. Amen? Praise God. Nakilala natin ang tunay nating magulang. Oh my, hallelujah. At ngayon, mga kapatid, tiyak tayo. Ngayon, masaya tayo. Ngayon, may kapayapaan tayo. May kagalakan tayo. Ngayon, meron tayong rapturing faith. Sigurado ka na pagka nag-rapture, kasama ka. Walang takot sa iyong puso. Meron kang pananampalataya na babaguhin ang katawang na ito pagtunog ng dakilang trumpeta ng Diyos. Oh my! Amen! Dahil binihisan ka ng damit pangkasal ng mensaheng ito, mga kapatid. Yes, tayo mga baguhan, kasalukuyan kayong binibihisan ng Diyos. Amen? Lamp trimming time. Pinagdidingas ang ating mga ilawan, pananampalataya. Pero tayong mga datihan, wag nating hayaan na yung ilawan natin ay yung mandap. Ang tagal na natin dapat, mga kapatid. Tama yung kanina na inawit. Ako'y lumalago. Amen? Ang sarap. Balik tanawin na ako'y lumalago. Oh my. Amen? Lumalago ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Kailangan lang tayong lumago. Walang batang Kristiyano na mararapture. Matured Christian ang mararapture. Amen? Walang pinipitas na bubot. Kailangan itong gumulang at mahinog.
Inig ba kayo mga kapatid? Walang kinakasal ang Panginoong Kristo na hindi nakadamit ng katuwiran. Amen! Kailangan tayong lumago o purihin ang Panginoon. Hallelujah! Lumabas mga kapatid? Amen! Hallelujah! Ang agila na yan, lumabas tayo ngayon sa sekta at denominasyon at kapiling natin ngayon ang Mother Eagle. Ang Jehovah sa Old Testament ay naging Jesus sa New Testament. Amen! Mga kapatid natin Jehovah's Witness, naiwan sila, nanatili sila sa Old Testament. Hindi nila alam na yung Jehovah doon, siya yung Jesus sa New Testament. Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Praise God! Ganito sabi mga kapatid, and that's the way it is with every born-again believer. You can hear all the theology you want. Pwede mo raw marinig ang lahat ng theology na nais mong pakinggan. And all the man-made discrepancy. But when the word plus out there. Pero yung purong salita, nag-plus doon sa binhi na nasa yung kaluluwa. Then there is something take hold. You come to it. Merong bagay na humila sa iyo. At lumapit ka doon. Sabi, you who were once dead in sin, amen? Dating ikaw ay patay sa kasalanan, has He quickened. Binigyan ka ng buhay. There has to be a life there to quicken too. Amen? Merong buhay dyan na pwedeng bigyan ng buhay. First, God by His foreknowledge know all things, and we were predestinated to be sons and daughters of God. Ye who were once dead in sin, nung tayo minsang patay sa kasalanan, mga kapatid, and trespasses sa pagsalangsang, wherein we all had our time pass, sabi, but hath quickened. Pero ngayon, binigyan tayo ng buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Glory be to God! Kaya sabi mga kapatid, that's why si Paul, mga kapatid, ano sabi ni Paul? Paul was great theologian, but when he come to face, sabi, the word. Si Pablo, theologian, marunong na tao, matalino, genius siya, pero nung ma-encounter niya ang salita, si Jesus Christ, face to face, Jesus, it quickened. Dating patay si Pablo, pero siya'y binuhay ng Diyos. He come to the life right quick, because he was ordained to that. Siya'y nakatalaga na siya'y buhayin, bigyang buhay. He was part of the Word. Siya'y bahagi ng salita. And when the Word saw the Word, pag ang salita, nakita niya yung kanyang bahagi, yung salita, dahil ikaw ay bahagi ng Diyos, mayroong salita sa iyong puso, nakita ka ng salita, amen, it was His nature. All clacking of hands, ibig sabihin, lahat daw ng tinig, clacking ng mga inahin, tinig ng denominasyon, tinig ng mga sekta at relihiyon. Amen? Sabi, in the Orthodox churches did not have no effect upon him. Sabihin, tatalikuran niya yan. Ang pakikinggan lang niya, yung tinig ng kanyang inahing agila. He had saw the word, dahil nakita niya ang salita, it was part of him, bahagi siya ng salita. He was an eagle. Siya isang agila, hindi siya manok. He was not a chicken. He was just in the vineyard with them, but he was an eagle to begin with. Amen! Hindi tayo manok, tayo mga agila. Ang agila hindi kumakain ng bulok na pagkain, mga kapatid. Ang agila, kumakain siya ng sariwang karne. Purong karnis, hindi kontaminado. Hindi frozen. Amen? Sariwang karne. Tayo agila, ang kinakain natin ngayon sa sariwang kinatay na salita na tinutuluan pa ng dugo ng buhay. Yan yung salita, the word, bleeding blood, itong mensahe sa uling panahon na ito, itong naririnig natin ngayon, ito ang pagkain ng mga agila, hindi pagkain ng manok ito, mga kapatid. Hindi ba kayo? Praise God. Nguyain nating mabuti, namnamin nating mabuti, dahil yan ay inihanda ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Purihin ang Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise God.
Amen. Anong sabi mga kapatid sa message na you must be born again? Sabi rito, to be born again, you must go through process of death. Ang isilang ka ng Diyos, kailangan daw ikaw ay dumaan sa proseso ng pagiging patay. Everything does. You take a grain of corn, tulad tayo doon sa butil ng mais. If that corn ever expect to live again, kung gusto mo raw na mabuhay muli, lumabas ang buhay doon sa corn, doon sa butil ng mais na yan. Sabi, if that corn ever expect to live again, got to die first. Diba? Gusto mong mabuhay yung butil ng mais, ibaon mong konti doon sa lupa, diligan mo ng basa. Then ilang araw yan, mabubulok na yung seed. Okay? Pero pag nabulok yun mga kapatid, namatay yung nagdadala ng buhay, praise God, lilitaw yung buhay. Sundan niyo ba ako mga kapatid? Bata ako ay lumaki rin na being farmer dahil yung mga kapatid ko farmer. Pagka silang sabog sila ng palay na binhi, then ito ay nababat sa tubig. Ilang araw lang yung binhi ng palay nagiging gatas na bubulok. Di ba? Pero pag nabulok na mga kapatid, yung palay, yung butil, sumisirot yung buhay. Same thing sa atin. Hindi pwedeng isilang ang buhay sa atin. Hindi pwedeng manahan ang buhay sa atin. Hindi pwedeng manahan ang Diyos sa atin. Maliban na mamatay tayo sa ating sarili. Sa ating mga kasalanan. Ano sabi rito? Basahin natin. Nandiyan ba yun? Okay. Ano sabi niya? Mga kapatid, it's got to die first. A grain of wheat ever expect to live again. It's totally impossible. Hindi raw mabubuhay yan kung hindi mamamatay. For that corn, that wheat, sabi, magiging wheat, that flour, that tree, that grass, that vegetable, everything that expect to live again. Lahat daw ng yan, kung mag-expect ka na iyan ay mabuhay, must die first. Kailangan daw mabulok yan. Amen? Then, how you going to expect it? You got to die first. Maging sa atin. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng buhay, kailangan kang mamatay daw. Amen? You got to die, how? To yourself. To die everything that you can be born again. You've got to do that. If you don't die, you can never live again. Amen? Mamamatay ka na sa iyong sarili. Ibig sabihin not I, but your will be done. Patay ka na sa will mo. Wala ka na sa sarili mong kagustuhan. Ang kagustuhan na ng Diyos ang masunod sa iyo. Yan ang isang buhay sa Diyos. Ang sinusunod niya yung will of God, hindi yung will niya. Wala na siyang will. Pinorfit niya yung will niya. Isinuko niya yung will niya. Ipinasakop niya yung will niya sa Diyos. And then yung God's will ang nag-reign sa buhay niya. Yan ang isang taong patay at nagkaroon ng buhay. Sundan niyo ako kapatid? Pero kung ang gusto natin, ang sinusunod natin, ayaw ng kanyang salita, ibig sabihin, buhay ka pa sa sarili mo, hindi pa naisisilang ang buhay sa iyo. Kailangang mamatay ka sa sarili. Andiyan ba kayo? Huwag na ang sarili natin ang masunod. Kung tunay na ikaw ay binuhay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, malaking awa sa iyo, binuhay ka na dating patay. Ipakita mo na ikaw nga ay binuhay. Sa pamamagitan ng hindi ka na sumusunod sa gusto mo, kundi ang Diyos na ang nasusunod sa iyo. Mga kapatid, kasi pag sarili mo pang nasusunod, buhay ka pa sa sarili mo, wala pang buhay na nananahan dyan. Praise God. Anong sabi mga kapatid? Amen! Kaya ang sabi mga kapatid, kailangan tayong isilang sa Espiritu ng Diyos. Kailangan nating gawin yan mga kapatid so that you can be born again. You've got to do that. If you don't, die, you can never live again. Hallelujah. Praise God. Amen. Glory be to God.
Ang sabi ng prophet, that's the same thing to the believer. Paragraph 53. There is something in him, ganyan din daw sa mga believer. There is something with him that when he meet God face to face, pag ikaw ay binhi ng Diyos, ikaw isang tunay na mananampalataya, at na-encounter mo ng personal ang Diyos face to face, he come to himself, that seed is in him, dahil may binhi diyan sa soul mo, and it's quickened, binigyan ng buhay. Sabi, that's right. And he flies away from the things of the world, dahil binigyan ka na ng buhay. Sabi, tatalikod ka na sa mga bagay ng mundong ito. They become dead to him. Sabi, they become dead to him. Sabi, ang sabi, I remember, ang sabi, we all had our life in those things of the world. Yun daw ang buhay natin sa mundo. But once we got hold of the real thing, something that quicken us, a little seed that come into life, binigyan ng buhay yung binhi na nandyan, then all things of the world rotten right there. Amen? Sabi, nabulok lahat, namatay lahat yung mga bagay ng mundo. We had no more desire of it. Kung ikaw ay binigyang buhay ng Diyos sa dating patay, wala ka na raw desire sa mga bagay ng mundo na ito. Mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, wala ka ng desire na gawin yung bisyo ng mundo na ito, yung uso ng mundo na ito, yung way ng mundo na ito, kundi ang after mo ngayon ay ang way ng God. He that born of God doth not commit sin. Ang isinilang ng Diyos, hindi na nagpapatuloy na bubuhay sa kasalanan. Alam natin, ang sin is unbelief. Ibig sabihin, naniniwala ka na sa lahat ng salita, at hindi ka lang naniniwala, sinusunod mo ang salita, kaya hindi ka na pwedeng magkasala. Sin is unbelief. Kaya ka nagkakasala kasi hindi mo pinaniniwalaan ang salita, kaya linalabag mo. Pero kung paniniwalaan mo ang salita at susundin mo, hindi ka na magkakasala. Amen? The worshiper once purged has no more conscience of sin. Pagka raw ang isang mananamba, lininis ng dugo ni Jesus, lininis ng Espiritu Santo, wala ng conscience, desire, para magkaroon ng unbelief sa kanya, para siya mabuhay sa kasalanan. No more desire to sin. The sin question is over. You become a part of God in Christ. Christ died to redeem you. Amen. Namatayan pa ni Kristo para tayo ay tubusin, mga kapatid. Glory be to God. Hallelujah. Amen. In the time of Noah, mga kapatid, sa panahon ni Noah, ang Diyos gumawa ng way, praise God, sa mga nakikinig sa Kanya. In-extend niya yung mercy niya sa mga nakikinig sa Kanya. Pero yung mga hindi nakinig sa Kanya, kanino? Kay Noah. Amen? Pag hindi mo pinakinggan ng isang sinugo na mga ngaral ng Diyos, hindi mo pinakikinggan ng Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sabi, mga kapatid, He made a way of mercy to those who listen to His word. Kaya si Noah lang at yung nakinig kay Noah ang naligtas, mga kapatid. Kasi sila'y binhi ng Diyos. Merong binhi sa kanila, nakinig sila sa Diyos. Pero yung mga hindi nakinig kay Noah, nangapahamak lahat sila, walang binhi sa kanila. Hindi kayo, mga kapatid? Same thing ngayon yan, mga kapatid. Diba? Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Ano sabi ng prophet dito? But after He has provided a way for people and then they refuse it, pagka daw nag-provide siya ng way, yung mercy niya, yung way of mercy. Hallelujah. Then refuse ang tao. That's the reason refuse, sabi. The reason they refuse it is because there is nothing in there to receive it. Amen? Wala kasing pwedeng bigyan ng buhay eh. There is nothing to receive it. My mother used to say, gaya ng sinabi ng aking nanay, ang sabi ng prophet, you cannot get blood from a turnip. Hindi ka raw makakapaglabas ng dugo sa turnip, yung
Pangalan nito, yung singkamas, turnip, ano? Okay. Sabihin, hindi pwedeng maglabas ng dugo doon sa singkamas. Amen? Ang isang tao, kung walang binhi dyan, walang pwedeng lumabas na buhay dyan, walang pwedeng bigyan ng buhay dyan, mga kapatid. Because there is no blood in a turnip. So, if there is no form of life in there to receive it, then it cannot be received. Amen? Walang pwedeng bigyan ng buhay. That's the reason the Pharisee could look right in the face of Jesus. Yan ang dahilan kung bakit, mga kapatid, itong mga Pariseyo na ito, hindi nila matanggap, hindi sila makatingin sa mukha ni Jesus, mga kapatid. Diba? Praise God. And call him Beelzebub. Tinawag siya na hari ng mga demonyo because there was nothing in them to receive it. Wala kasing binhi, kaya tinanggihan nila si Jesus, minura nila si Jesus. Diba? Ginawa ng masama si Jesus kasi walang buhay sa kanilang kaluluwa. Kaya, but all the Father has given me, he said, will come to me. Pero lahat ng tinatawag ng aking Ama, lalapit sa akin. There is some way it's going to be presented. Maging sa panahon natin ito, maliban na tawagin ng Diyos ang isang tao, hindi pwedeng lumapit yan sa Diyos. Mga kapatid, o sa Panginoon Kristo. Paragraph 61. He made the provision, tingnan nito, He made provision for those who want to redeem. Ang Diyos daw nagbibigay ng provision doon sa gustong matubos. He made the provision for those who want to be healed. Doon sa nais gumaling. Gagawa ng paraan ng Diyos para pagalingin yan kung gusto niyang gumaling. And then, ang sabi, and then because that He did this, make him rich in mercy. Dahil ginawa niya ito, ang sabi, siya'y mayaman sa awa, as he has always been rich in mercy, it must be, if you refuse this, pag tinanggihan mo pa rin yung awa ng Diyos na yan, mga kapatid, amen? There is nothing left but judgment. Because sin must be judged. Sabi ng Diyos, nangungusap na sa atin, mga kapatid, pero tinatanggihan mo. Sabi, wala na raw kasunod dyan, kundi judgment. Kasi ang hindi pakikinig sa Diyos, kasalanan. Ang hindi pagtanggap sa salita ng Diyos, kasalanan. Ang hindi pananampalataya sa Diyos, kasalanan. Kaya pag hindi mo sinampalatayanan, hindi mo tinanggap ang salita, wala nang kasunod dyan, kundi judgment. Amen, mga kapatid? Totoo yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Kaya nga sabi ng prophet, paragraph 62, pero when he went into the sea, as an impersonator, seeing that he could go in like Moses did. Moses with his army, and Pharaoh with his army, both of them should have perished in the sea. Okay? Look like, but God, rich in mercy. Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Made a way to escape for those Hebrew children because they were following in the line of duty. They were following the word. Ibig sabihin, mga kapatid, ang awa ng Diyos ay nakasubaybay at nakalaan sa mga nais sumunod, magpasakop, naniniwala sa salita ng Diyos. Pero pag hindi mo sinusunod, hindi ka naniniwala, walang mercy dyan. Tignan niyo, mga kapatid? Oh my Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Mag-focus tayo dito. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, nangungusap. Paragraph 63. Now, that's the only way. Tignan niyo ito. That's the only way to obtain mercy. Yan lang ang tanging paraan daw para matamo mo ang awa ng Diyos, is to follow the instruction that God has given us to follow in. Amen? Gusto niyo maranasan yung awa ng Diyos, yung mayamang awa ng Diyos? Sumunod ka sa kanyang mga salita. Hindi ka kaaawaan ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang kanyang salita. Kung ini-ignore mo palagi ang kanyang salita, ang kasunod niyan, judgment. Kasunod ba kayo, mga kapatid? I hope kasunod kayo.
Praise God. Konti na lang at tayo matatapos na. Praise you, Jesus. Hallelujah! Amen! Glory be to God. Ganito sabi rito. Amen. Thank you, Jesus. Sabi ng prophet, mga kapatid, now today, friend, the only way that we can ever have favor with God is rich in mercy. Ang tanging paraan daw na tayo'y makakatamo ng pabor sa Diyos, na ang Diyos ay mayaman sa awa today. But we've got to respect. Nanito mga kapatid, pakinggan ninyo. Kailangan daw irespeto mo what He said about it. Pag hindi mo rin irespeto, pinapahalaga ng kanyang salita, hindi ka makapagtatamo ng mercy. Hindi mo mararanasan ng mercy ng Diyos. Sundan niyo ako mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Sabi mga kapatid, and today, friend, the only way that we can ever have favor with God, gusto mong matanggap ang pabor galing sa Diyos. God is rich in mercy. Siya mayaman sa awa. Today, but we've got to respect what He said about it. You just can't take that what somebody else said. Hindi raw yung sinasabi ng iba. You've got to take what God said. He said, let every man's word be lie and mine is true. Amen mga kapatid? Lahat naman ng salita ng tao, ang tao ay sinungaling. Diyos lang naman hindi sinungaling. Karapat-dapat siyang paniwalaan at pagtiwalaan at sundin mga kapatid. Amen! Nais kong tapusin ito sa versikulong ito. Colossians chapter 3 verse 1. Okay, basahin natin yan. Diyan tayo magtatapos mga kapatid. Amen. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Ano ba yung mga bagay na nangasa itaas? Eto mga kapatid, ang mga bagay na nasa taas. Nakasulat lahat yung mga bagay na nasa taas, nandito nakasulat. Pag pinakinggan natin ito, tinanggap natin ito, iningatan natin ito, rinispeto natin ito, sinunod natin ito, lahat ng nandito yung mga bagay na nasa taas. Yun daw ang hanapin natin yung mga bagay na nasa taas. Kaya yung pagpunta rito, pakikinig ng salita, pag-una at paghanap sa mga bagay sa taas. Amen? Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas kung kayo'y muling binuhay. Kasi pag hindi kayo nakaranas ng buhay ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi mo mahahanap yung mga nasa taas. But because binuhay ka na ng Diyos ngayon, pinatawad ka sa iyong kasalanan, hallelujah, nagkaroon ka na ng relasyon sa Kanya, ang hanapin mo ngayon yung mga bagay na nandoon. Dahil hindi ka dito sa lupa, hindi ka taga-lupa, ikaw ay taga-taas. Sabi, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Kanan ng Diyos means right hand of power. Hindi literal yan mga kapatid. Verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Sabihin, hindi masama na mag-isip ka sa trabaho mo rito, mag-isip ka sa buhay mo rito, pero ang number one sa kaisipan mo yung mga bagay doon. Amen? Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Praise God. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Patay ka na raw sa sarili mo. Ang buhay mo ngayon, dahil buhay ka, dahil si Kristo na nanaan sa iyo, at yung buhay mo ay kasama ni Kristong natatago sa Diyos. Ang kagandahan nito, pag ang buhay mo na kay Kristo, itinago ng Diyos yan. At hindi na pwedeng hanapin ni Satanas yan. Hindi na pwedeng angkinin ni Satanas yan. Amen? Tinago ng Diyos eh. Sino ba makakahanap pagka ang Diyos ang nagtago? Sabi diyan ang buhay mo, ang sabi, sapagkat kayo namatay at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ay ating buhay, ay nahayag, hallelujah, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalatian. Someday mga kapatid, pag dumating ng Panginoon Kristo, makikita ng lahat ng tao na nabuhay, huhusgaan ng Panginoon yan, and then tayo nandoon sa likuran ng Panginoon Kristo, kasama tayo ng Panginoon na mag-judge sa lahat ng mga tao
sa mga angel. Hallelujah. Mahahayag siya, mahahayag ka rin. Oh my! Doon marirealize ng mga tao na umaalipusta sa iyo ngayon, umaapi sa iyo ngayon, marirealize nila someday, luluhod sa harap mo. Sa harap mo yan. Uusgahan mo yan. Yung mga tao na sinabihan mo na makinig, in-invite mo na nag-refuse, someday magsisisi sila, pero uusgahan mo yan. Doon nila marirealize yan. Okay? Sabi ng Bible, mga kapatid, sa kanila ang halakhak ngayon. Pero nasa atin ang huling halakhak. Hindi mo yan, kapatid? Someday, luluhod yan sa iyong harapan. Uusgahan mo yan. Magmamakaawa yan. Pero wala na yung feeling mo ngayon na nararamdaman mo na naaawa. Perfect ka na eh. Diretso na, uusgahan mo talaga yan. Pati yung anak mo, pag di ka pinakinggan, uusgahan mo yan. Yung magulang mo, yung mga kapatid mo, uusgahan mo yan. Someday. Mga kapatid. At doon nila marirealize, magmamakaawa, pero wala na eh, tapos na eh. Diba? Diyan na ba kayo mga kapatid? Oh my God. Ano sabi mga kapatid? Tuloy ko. Verse 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap. Ano ba yung mga sangkap? Yung gawa ng laman. Katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapit. Pakikisama sa hindi asawa. Putulin mo na yan. Pag ikaw ay binuhay na ng Diyos, patay ka na sa kasalanan. Buhay ka ngayon kay Kristo. Kailangan tumalikod dyan. Huwag nang balikan yan. Amen. Pakikiapit. Hindi lang pakikisama, kahit mga lalaki at babae, pagka ikaw ay nagnasa sa sino mang tao, nakikiapit ka sa iyong puso. Amen? Karumihan. Masamang pita, ibig sabihin, kailangan mamatay ka sa mga gawa nito. Masasamang nasa, kasakiman, na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ang pagsamba pala sa Diyos-Diyosan, hindi lang yung harap ka doon sa ribulto, maglalagay ka ng bulaklak, na lagyan mo ng ilaw, hindi lang pala dyan ang pagsamba, yuyukod ka, hahalikan mo, hindi lang pala yun ang pagsamba, mananalangin ka doon, hindi lang pala yun ang pagsamba. Ano sabi rito? Kasakiman, na iya'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Greediness. Amen, mga kapatid? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil nga, sabi, dahil sa mga bagay na yan ay dumating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Mga kapatid, ang galit ng Diyos ay nandoon sa mga disobedient child. Anak ng pagsuway. Dati ganyan tayo, pero ngayon binuhay tayo ng Diyos. Mga obedient child na tayo ngayon dahil tayo ay kinaawaan ng Diyos. Amen? Obedient child of God ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen! Dapat talaga, kumpisal mo. Kasi, pagka hindi mo makumpisal yan, sasabihin ng devil, ay, hindi ka. Kailangan ikumpisal mo kahit nagkakamali ka, kahit minsan napifail ka. Obedient child ako. Amen? Ang devil, kasi pag kinonfess mo yan, ang diablo, tumatalsik yan. Pero kung hindi ka umiimik, kakampi ka ng diablo, tuwan-tuwa yan. Gusto kasing marinig ng diablo, panig ka sa kanya eh. Pero pag ikaw ay nag-o-oppose sa kanya, umaalis yan. Mga kapatid, gusto niyong umalis ang diablo sa iyo? Labanan mo. Paano mo lalabanan? Manindigan ka sa kanyang salita, salita ng Panginoon. Amen! Praise God. Ano sabi mga kapatid? Verse 8. Hallelujah. Datapwat ngayon, ang sabi ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Ano daw lalayuan? Hindi lang yung gawa ng laman. Anong lalayuan? Galit. Ang galit, espiritu yan ng mga kapatid, hindi galing sa Diyos yan. Pag nagalit ang Diyos, may pag-ibig yan. Galit ito na napagkamuhi. Hindi galing sa Diyos yan. Pagka ikaw ay nagagalit at ikaw ay namumuhi, nagmumura ka na kung ano-ano nang ginagawa mo, hindi na espiritu ng Diyos yan. Pero nagagalit ka dahil gusto mong may tuwid ang isang tao, pag-ibig yan. Dahil ayaw mong mapahamak ang tao. Amen! Dapat daw wala na sa atin ang galit. Kapuutan. Amen? Galit, pagkapuot,
Sabihin, nandun, nakikita mo pa lang, galit na galit ka na. Pag nakita mo sa daan, iniiwasan mo dahil sa galit mo. Wow. Pagkaput yan Paghihinala. Yan, mga mapagduda. Yung paghihinala, hindi naman ginagawa, naghihinala ka na gumagawa ng masama. Hindi espiritu ng Diyos yan. Kapatid. Panunungayaw. Malalim na Tagalog. Di ko alam kung ano yung panunungayaw. Mga salitang kahalay-halay. Diba? Ano yung pang blasphemy? Ano ba yung pang panunungayaw? Blasphemy ba yun? Praise God. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong mga bibig. Mga mahahalay na salita, pagmumura, mga evil words. Sabi ko nga kanina, sabi ng prophet, don't use the devil language. Di ba, kapatid? Huwag daw natin gamitin yung devil language. Mga negative, yung bawa, ay, mahina ako, ay, hindi ko kaya. Devil language yan. Di ba? Ay, mahirap ako, devil language yan. Di ba, kapatid? Dapat sabihin mo, kaya ko ito dahil sa Panginoon. Matuwid ako dahil pinatawad ako ng Diyos. Mga positive ba? Pagka-negative, devil language yan. Mga kapatid, mag-rely, be positive, manindigan ka, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Huwag yung mga devil language. Mga kapatid, huwag mahahalay na salita, kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Oh my, wala na yan. Wala na sabi niya. Huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Pag ikaw ay nagsalita sa kapatid mo, gawin mo, huwag kang magbulaan. Pag nagsalita ka sa kapwa mo, gawin mo, huwag kang bulaan. Pag nagsalita ka sa Diyos, gawin mo, huwag kang bulaan. Dahil ayaw ng Diyos ang bulaan. Alam nyo yung ibig sabihin ng bulaan? Plastic. Hipokrito. Aktor. Paiba-iba ang itsura. Ganyan yung bulaan Amen? Pagka Sunday, nasa church, sa harap ng Diyos, okay tayo. Pagka wala na, nasa bahay na tayo, bulaan na, iba na. Iba na yung itsura natin, mga kapatid. Nakinig ba kayo, mga kapatid? Dapat kung ano tayo dito, ganyan tayo sa trabaho natin, ganyan tayo sa mga ibang lugar, kahit saan ka tumayo. Anak ka ng Diyos, kahit saan, anak ka pa rin ng Diyos. Hindi nawawala yan. Hindi ba kayo? Hindi yung pagkatapos dito, wala na, balik ka na sa mundo. Hindi ganyan ang espiritu ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Gusto ng Diyos manatili ka sa salita niya, kahit saan ka makarating, kahit anong ginagawa mo, kahit sinong kaharap mo, hindi ka umaalis, lumalabas sa salita niya. Dahil ikaw ay binuhay na ng Diyos at hindi ka na nabubuhay sa kasalanan ngayon. Hallelujah. Amen! Huwag kayong mga bubulaanan sa isa't isa. Seryoso tayo dito, hindi bulaanan ito, hindi biro-biro ang ginagawa natin, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo seryoso dito, huwag na lang natin gawin ito. Anong kwenta nito? Di ba, kapatid? Dapat totoo tayo dito, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Yamang hinubad na ninyo ang dati ang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Verse 10, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Ano sabi niya, mga kapatid? Inubad na raw natin ang lumang pagkatao at ang mga lumang gawa at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa Kanya. Amen? Tayo daw ay binihisan ng panloob na pagkatao, bagong pagkatao, ayon sa wangis ng lumalang sa atin, mga kapatid. Sabihin, tayo binuhay na maguli ng Panginoon, panlabas at panloob na buhay natin ngayon, buhay, hindi patay, merong bago. May pagbabago. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Ayong lahat ay tumayo. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang kanyang awa, inilalaan ng Diyos sa mga nakikinig, nagbibigay ng respeto sa kanyang mga salita. Hallelujah. Kung gusto nating maranasan ng mercy,
ang yaman ng kanyang awa. Respect God. Obey His word. Mga kapatid, respeto mo ang Diyos, pasako mo sa Diyos, sundin mo ang kanyang salita. Kasi pag hindi natin rinespeto, hindi natin sinunod, hindi tayo naging totoo sa kanyang salita, judgment ang kasunod niyan, mga kapatid. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Ang Diyos ay mayaman sa awa. Sa laki ng kanyang pag-ibig, tayo mga dating patay, binigyan niya tayo ng buhay. Oh, napakadakila ng Diyos. Mahal mo ba ang Panginoon? In return, kung ikaw ay buhay ngayon, ano ang gusto mong isukli sa Kanya? Sa Kanyang pag-ibig sa iyo, sa Kanyang awa sa iyo. Hallelujah. Awitin natin, dakilang katapatan. Okay. Praise God. At awitin natin na galing sa ating puso, mga kapatid. Dakilang katapatan. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Sadya kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Yes, Lord, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Yes, Lord, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinagtitagumpay mo, naroon ng pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay napakadakila, mga kapatid.
Tayo inibig niya bago pa man tayo lumitaw sa mundong ito. Itinalaga niya na tayo sa buhay. Pansamantala na tayo ay naimpluwensya ng dilim. Datapwat, tinubos tayo para ialis sa kadiliman at ibalik sa dati nating kalalagayan sa kanyang kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po aming Ama sa iyong mga salita. Hindi kami nag-aalinlangan. Salamat po sa iyong mga mensahe at salita naming narinig. Inaangkin namin na kabilang kami sa iyong tinalaga. Kami yung mga binhi. Ang aming kaluluwa ay bahagi niyo. Salamat po na dati kami patay, binigyan mo ng buhay. Lord, tulungan mo po kami at makita sa amin ang buhay na yan. Kung tunay na na-experience namin na kami buhay para sa iyo, hindi nawa makita ang kasalanan, hindi nawa makita ang unbelief sa amin, hindi na nawa makita ang lumang pagkatao sa amin, kundi ang bagong buhay na nagmula sa iyo na yung ibinigis sa amin, ang siyang makita sa amin. Narinig namin ang iyong habag at awa, ang iyong mayamang awa ay nakalaan sa mga rumirespeto, sa mga umiibig sa iyo, sa mga nagbibigay ng pugay at galang sa iyo, sa mga naniniwala at sumusunod sa iyong salita. Ang mayamang awa na yan ay laging nakalaan sa kanila at yan ay nakalaan sa amin sa umagang ito. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Kung merong mang espiritu ng pagiging matigas na espiritu, paglabag, pagtalikod, pagsuway sa iyong salita, in the name of the Lord Jesus Christ, halisin mo po ito. Ang espiritu ng pagiging masunurin, ang siyang manahan sa bawat puso ng bawat sasali. Ang teachable spirit, being an obedient child, na kami maging masunuring mga anak na binigyan ng buhay mula sa kamatayan. Kami merong relasyon ngayon sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Tulungan mo po ang mga kabataan, mga magulang ang bawat sa amin. Lord, kayo po nagsabi, ito na ang panahon, inilintulad mo ang iyong iglesia sa pyramid. Lord, kung paanong palapit kami sa iyo upang kami ay iyong kunin at makasama ka namin, kakaunti na ng pakaunti ang bilang sa uling panahon na ito, ang mga tunay na nagmamahal at naglilingkod sa iyo. O God, mahabag ka sa amin. Patawarin mo kung meron mong paglabag. Lord, ang sino man sa aking mga kapatid, mga kabataan, Lord God, iiling ko po ang iyong salita na mangusap sa kanilang puso at magkaroon sila ng seryosong pagtugon. Dahil kung hindi kami magiging seryoso, ang kapalit nito ay judgment. Lord, hindi namin pwedeng takasan yan. Binuksan mo ang privilege na ito, pribilehiyong ito. Dahil batid mo at alam namin na kami nakatalaga sa buhay. At tulungan mo po kami na magampanan namin ang pagkatalaga mo sa amin. At gawin namin ang iyong kalooban hanggang sa iyong itinakdang araw na kami yung kunin at makasama ka namin sa kaluwalhatian. Maraming salamat po sa pagsaway, sa correction, sa inspiration ng iyong salita. Salamat po sa clear understanding. Salamat po sa rapturing faith. Hindi kami mag-aalinlangan. Isa kami sa mga pinili, itinakda na iyo na mga binhi sa uling panahon na ito. Mga nobya na hinuhubog sa salita sa uling panahon na ito, nakasama sa araw ng pag-agaw. I-bless mo po ang aking mga kapatid. I-bless mo ang bawat sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyong kapurihan ko salamat kung paanong pinakain mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita. Dinadalangin ko ang aking mga kapatid, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang mga desire, anuman ang kanilang mga kahilingan, pangangailangang pinansyal, material, emosyonal, sinasamo ko po sila, i-provide mo po ang kanilang mga panalangin. Maraming salamat po.
Sa iyong pasasalamat, kataas-taasang kapurihan, papuri pasasalamat, ang lahat ng aming samok ay dalangin, ay aming inangkin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen! Praise God! Hallelujah! God bless us, mga kapatid. Amen! Awitin natin ang awit bago natin ibigay kay Brother Aram. Praise God! Praise God! Awitin natin. Alam nyo ba yung awit na praise, I've got the power. I've got the power. I've got the power in the name of Jesus. Alam ba natin yan? I've got the power in the name of the Lord. Through Satan rage me, I will not be defeated. I've got the power in the name of the Lord. Ganun lang kahit na yun. I've got the in the name. Para sinunano tayo. Praise God. Amen. Alam ba natin yan? Nandyan ba? I've got the power in the name of Jesus. I've got the power in the name of the Lord. Through Satan rages, I will not be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Wala na tayo. Sintonado na. Amen. Papalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Brother Aram. Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah.